Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, happy Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Ay nako, syempre hindi lang yan. Gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. And then of course, sa ating mga bagong subscribers, hello po sa inyo lahat. At saka syempre, sa solid ng Mama Sam dyan. Ngayong araw na to, syempre marami akong atid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, sabing ganon, top 22 sa Miss Grand International. Happy ba ako doon sa lahat ng mga napili nilang top 22? To be honest, oo, happy ako kasi parang feeling ko lahat naman nung nakapasok doon ay deserve. Sa 77 candidates, syempre parang ang dami din talaga yung hindi nakarating, katulad ng 22 siya, so 50. 77 eh, so almost 55 yung hindi nila napili. So napakaswerte nung top 22 at parang feeling ko naman yung 22 nakapasok doon ay deserve naman lahat. Surprising lang ako kay Simba ba? No? Yung isa sa mga candidates, Simba, at saka kay Belgium, na hindi ko talaga inaasahan si Belgium na lulusot. Kasi nga, syempre, nakikita naman natin na parang lumalaban talaga si Peru, tapos si Malaysia, tapos sino pa ba? Si Jamaica, so marami, Australia, so yun yung mga ina-expect mo na papasok sa top 22, pero ganun nga talaga competition to, hindi natin nakikita kung sino yung mga nagpe-penetrate ng bonggang-bongga at kung sino pa yung mga umaariba. But congratulations sa mga nakalusot ng top 22. So yan. And then of course, pagdating naman dun sa top 10, masaya naman ako sa mga napasok doon sa top 10 kasi sila din naman talaga yung mga choices ko halos, di ba? So, at saka sabi ko nga, deserve na mga girl. Pero sa top 5, ayan, so tinatanong nila yung reaction ko sa top 5 kung tama ba yung top 5 na pumasok. Actually, decision na organization yan. Sobrang panalo. Ang nakita ko kasi doon sa labanan na yon, ganda-gandahan talaga. Oo. So, pagandahan ng eksena, pagandahan ng laban. So, ganda ang pinagpilian nila doon. And then, sabi ganoon, bakit naman daw si Gana? Aba, si Gana, sexy at magaling si Gana. Pero kung may liligwakin daw ako doon sa top 5, sino ang liligwakin ko doon? At ipapasok ko sa top 5. I think liligwakin ko sa top 5 ay si Venezuela. Liligwakin ko siya sa top 5 kasi ang hina naman ng caliber niya. Saka kung pagkukumpara lang natin yung yung ganda ng mga gowns, ay ba, maraming mga magagandang gowns, di ba? So si Venezuela ang liligwakin ko sa top 5. So yon, kaya naloka nga ako nang makarating pa siya sa top 5 eh. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Best in evening gown pero wala sa top 5 ng Miss Grand. Ang nanalong best in evening gown ay si Mexico, si Miss Grand Mexico. Bakit wala siya sa top 5 ng Miss Grand? Hindi ko rin alam. Maganda naman din yung ginamit niyang pampalit doon sa ginamit niya ng original. And yes, kahit yung gown niya nung prelim talaga nagandahan na ako. Diba sinasabi ko nga na ang ganda-ganda ni Mexico. Baka mag-penetrate ng todo-todo. Pero nagtataka din lang ako na siya ang best in evening gown pero wala siya sa top 5. Diba? So isa yun sa mga
sabi ko nga, kung may tatanggalin ako doon, si Venezuela, tapos ang ipapalit ko si Mexico. Kasi parang feeling ko, mas deserve ni Mexico makarating sa top 5 more than kay Venezuela in terms of pasarela, in terms of, I think, yung presentation ng gown, at I think dapat si Mexico yung nasa top 5. And then, ano naman daw ang reaction ko na wala si Guatemala sa top 5? Siyempre nagulat. Parang, ha? Ang hirap kasi nun laban kasi lahat magagaling. And then parang feeling ko nga, katulad din ng sinabi ko kanina, si Guatemala, si Ghana, si Thailand, si Philippines, at saka si Spain, di ba? Malalakas talaga sila eh. So kung tatanggalin mo pa si Guatemala, wala talaga. Parang feeling ko yung napili nila sa top 10 is enough na para masabi natin na lahat ng mga candidates dito sa top 10 ay nag-penetrate ng bonggang-bongga sa ano talaga sa Miss Grand. Lalo na yung evening gown competition. So bakbakan ng ay nako, grabe, neck to neck yung labanan. Yung pag lumalabas yung isang kandidato, tapos ang ganda pa ng music, tape-breaking talaga yung eksenang yon. Kasi parang sabi ko, ang galing-galing ng mga girls dito. And then parang feeling ko lahat sila magagaling. So parang pag yung top 5 may nalagas, pwedeng pumalit doon sa top 10. Parang deserve nilang lahat, di ba? And then Miss Indonesia hindi nakarating sa top 5. Diyos ko naman, from the beginning naman, ina-expect ko na hindi naman makakarating si Indonesia talaga sa top 5. Kasi parang feeling ko, si Indonesia ay hindi bongga. Hindi talaga siya bongga. So, parang dapat lang din na hindi siya nakarating sa top 10. At hindi rin dapat siya nakarating sa top 5, lalo na sa top 5. So, okay lang yun na pasok siya sa top 20 kasi parang feeling ko naman yung top 20, okay yun. Pero yung makarutong-tong pa siya doon sa top 5, parang top 10, top 5, parang makatungtong pa si Indonesia, parang it's over. Charot. So, yun. So, tama lang na hindi siya ipasok kasi hindi naman talaga siya ganong kabongga. Sorry talaga kay Indonesia. So, yon. And then, sabing ganon, eto, ano daw masasabi ko kay Ghana? Sana daw ba hindi nagpalit si Ghana ng kanyang evening gown para sa finals? I think so. Mas maganda yung preliminary ni Ghana gown nung ginamit niya nung preliminary more than dun sa finals. Kasi yung finals ay masasabi ko na parang mas maganda yung kanyang gown nung prelim. Parang sabi ko mas pasabog, mas eksena yung sa prelim ha. Tsaka syempre yung kulay ng Miss Grand nandoon. Pero yung sa finals night niya parang hindi ko masyado bet. Pero maganda din. Pero parang mas maganda yung ginamit niya ng prelim. Nagawa ni Ryan Usman. Ayan, ni Rao. So sabi ko nga, mas bet ko yon. Parang feeling ko kasi mas mukha siyang ano dun Reyna sa yelong suot niya, yung gold. Kasi mas bongga, mas winner, mas parang pasabog yung eksena niya. And then, talaga yung details ng gown niya, very grand yung dating. Ayun, yung sa yung sa prelim. Tapos yung sa finals, parang feeling ko so-so lang. Mas parang nag-downgrade yung dating. Pero ang galing execute ni Bakla. Lalo na yung naglalakad talaga siya. Talagang very powerful, very Miss Universe yung dating. Ayun yung nakita ko dito kay Ghana. Di ba? So, yun. So, sobrang amazing. And then, sabing ganun, Mama, sa tingin mo, dapat ba si Thailand ang nanalong Miss Grand over Philippines? Or tama lang na si Philippines ang nakakuha at first runner-up lang si Thailand? To be honest, kung titignan mo yung aspeto ng laro nila, parang kung yung isipin mo, mas lumalamang si Thailand sa kanya, di ba? Pero hindi naman nagkakalayo, parang konting puntos lang. Kung ang evaluation nila from the start, tapos yung parang day 1 pa lang may nakikita na sila na kung sino ba yung lumalamang doon si Thailand. Pero kasi may aspeto din na parang feeling ko mas lamang si Philippines sa kanyan because of mas parang
yung body, mas mahaba si Emma, mas matangkad tignan, mas parang queenly talaga si Emma, yung mga tipong ganon. Plus, syempre, yung calm skills, ayun. I love Thailand ang manalo. Sabi ko nga kagabi, kung halimbawa si Thailand ang mananalo, okay lang din sa akin. Kasi, kung iisipin mo, kung halimbawa, first runner-up lang si Philippines dito, tapos si Thailand ang nanalong ng Miss Grand, parang feeling ko, deserve naman ni Thailand talaga. And then, sabi ko nga, sa mga channel ko, sa mga vlogs ko, kung halimbawa si Philippines, kung makakakuha dito ng posisyon, I think first runner-up na yung kanyang minimum, tapos maximum niya title, parang doon lang sa dalawang posisyon na yon. Kasi, Diyos ko, i-downgrade po pa ba yan si Philippines ng second runner-up o third runner-up? Parang hindi naman bagay o hindi naman po pwede. So I think yung first runner-up okay. Pero sinabi ko din sa mga vlogs ko, possible din talaga na pwedeng maging first runner-up si Thailand sa Miss Grand. Ewan ko, sinabi ko to kay Gatchabelen, yung nakikita kami, sabi ko sa kanya, I think you are first runner-up. From the beginning pa lang, sinabi ko na yun sa kanya. And then, ayun nga, first runner-up na si Bakla. So, yun. Pero, sa mga ipinakita ni Gatchabel, si Jabal Dan sa lahat ng aspeto. Maganda yung evening gown na ginamit niya. Pero, parang feeling ko, mas maganda yung evening gown na ginamit niya noong prelim. Mas bongga yung evening gown niya noong prelim. Talagang mas parang fire. Eto kasi, may manok-manok, parang feathers, parang hindi ko masyadong bet. Para siyang sasayaw. Oo. But, job well done, Thailand. And I think you are the best. Ganon. So, yun. Then, sabing ganon, ano naman daw masasabi ko, India is the host country from MGI 2026. A little bit panic kasi, di ba, parang nililigwak nila si India. Tapos doon gagawin yung pageant nila. Parang, nakakatawa lang, pero para sa akin it's parang peace doon sa nila sa India, na alam mo yun, parang welcome ang India sa Grand. And then nakakatakot lang kasi, di ba, parang alam naman natin na may mga pangyayaring ganito, pero guys, for sure safe naman. Safe naman yung mga yung mga magiging laban nila dyan o yung magiging sitwasyon nila dyan, naniniwala ko safe yun. Pero ang naluloka lang ako talagang sa India talaga. So yun. So parang nakakatuwa lang kasi after ng may mga eksena tapos ngayon sa India. But tingnan natin, matagal pa ang 2026, hindi natin alam kung matutuloy ba yan or ngayon na ba yan or mangyayari ba yan. So yun yung abangan natin. But for me, it's okay kung doon sa India at maganda ang India, di ba? So yun, good luck sa Miss Grand at matagal pa yan sa October pa. Marami pang pwedeng mangyari, pwede pa yung mabago, pwede pang magbago yung isip ng lahat, di ba? So, kung matutuloy dyan, good. Pero kung hindi naman, ay wala naman akong masasabi. So, yan. Tapos ano daw masasabi ko? Sa Miss World, ang nanalo ay Thailand. Tapos parang lumalabas na si Philippines yung kanyang tapos dito naman daw, Thailand naman daw ang first runner-up, tapos ang panalo ay Philippines. So parang nagkabaliktad. It's okay. So para sa akin, magandang relationship ng Thailand na ipinapakita sa mundo. Yung Philippines and Thailand, maganda yung relationship ng Pilipinas. So nakita naman natin yung mga queens natin, they are close, they have a good relationship. Ayan, sa Miss Universe, di ba? Si Michelle D at saka si Antonia. Tapos ito naman si Oppo at saka si Krishna. Tapos ayan si Philippines, di ba? At saka si Thailand dito naman sa Miss Grand. So it's a good sign na parang ang country talaga ng Philippines and Thailand are together, di ba? So yun, so nakakatuwa at bongga yan. So para sa akin, winner na winner yan. So yun, so ito ang sinasabi para sa sumunod na chika. Dating Miss Intercontinental Binibining Pilipinas at ngayon ay winner na sa Miss Grand. So anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko ay congratulations kay Emma. Job well done. Deserve niya yan. At nakita naman natin na talaga namang hinilaban ni Emma to hanggang sa dulo. At
ayun yung siguro yung dumarating na perfect timing. Sabi ng ganon, yung mga katulad ni Emma Tiglaw, dapat daw pinuputungan talaga yan ng corona sa international pageant. Yung mga tipong hindi yan yung dapat na pang first runner-up lang, hindi yan yung dapat na pang semifinals lang. Kasi yung galawan ni Emma Tiglaw, from the beginning naman talaga, ay sabi ko sa inyo, kahit yung binibini days pa, parang deserve niya talaga ang corona. And then, ngayon, ayan na. So, parang binigyan na talaga siya ng blessing ng God na parang eto na ang para sa'yo. So, yun. So, job well done. Ayun yung masasabi ko, and congratulations, Emma, sa tagumpay na nakuha mo dito sa Miss Grand. And yung lahat ng mga ano do sa puso niya, nag-work. So, yun. So, plus, sinamahan natin ng dasal, sinamahan natin ng suporta. So, nag-work lahat. At congratulations Philippines dahil nakuha din natin ang kauna-unahang Power Country of the Year. So, job well done para sa Miss Grand Philippines and job well done para sa Miss Grand. So, ang saya lang ng feeling. And then, para sa sumunod natin, chika, back-to-back win sa Miss Grand. Mama Sama, anong chika mo dito? Well, maraming akong nababasa na ang kinukonsider nila na talagang first golden crown ay si Emma. Tapos si CJ ay appointed lang. To be honest, ako guys, to respect to CJ sa journey niya, kung hindi naman tayo nanalo ng back-to-back, di ba? Ang iisipin ng lahat, si CJ pa rin ang tatawagin natin golden crown from the Philippines, di ba? Golden girl from the Philippines. Kumbaga parang, kung iisipin mo, halimbawa hindi nanalo si Emma, sino ang sasabihin mo, unang nakakuha ng corona, di ba? Si CJ. Kasi sa kanya nabigay yung golden crown, di ba? So siya yung ituturing natin na golden girl. The first golden girl. No matter what happened, guys. Kasi kahit ano pang sabihin natin na hindi naman in-announce sa stage o hindi naman siya nanalo sa entablado, but girl, or lagi niyong tandaan, inilaban tayo ni CJ Opiasa nung during na lumalaban siya ng Miss Grand. And then nag-first runner-up siya doon, and then ayun. So naibigay sa kanya yung corona ng bonggang-bongga. Hanggang sa pinutong talaga nila ng kusa sa ulo ni CJ. So, pinili siya ng organization at ibinigay sa kanya ang corona. So, ibig sabihin, siya ang kauna-unahan na golden girl or the first queen na nanalo ng Miss Grand. Kasi kahit sabihin mo pa hindi naman siya nanalo doon sa competition, but still, ang organization ay ibinigay ang corona sa ulo ni CJ. So, we consider it na parang siya ang the first golden girl ng Pilipinas. So, yun, no matter what happened. Magkaiba lang yung daan, pero it's the same. So, wag natin pakitigin yung mga utak natin dito. So, siya lang yung masasabi natin first golden girl. Kasi unfair naman kay CJ, di ba? Yung time na pinutungan siya ng corona, lahat tayo yung pinatugtog yung bayang magiliw, naghalos mangilabot at halos purihin natin. Tapos ngayon may nanalo, sasabihin natin, si Emma naman ang nanalong kauna-una. Siyempre si Emma ang kauna-unahang nanalo ng back-to-back para sa Pilipinas, para dito sa Miss Grand. It's the same story. It's the same, make the story talaga sa Miss Grand International ng Pilipinas, di ba? So yun, so it's equal. Wala nang dapat kayong sinasabi na ito ang totoo, ito ang original, ito yung the best. Walang ganun, walang comparison. Parehas lang silang magaling, parehas lang silang may napatunayan, parehas silang nagtagumpay. So, yun. Kasi kawawa naman kay CJ, kung ganun lang yung tingin natin kay CJ, ano naman, di ba? Parang lagi natin tandaan, ang daming nagawa ni CJ para dito sa Miss Grand na parang maging maayos yung relationship natin lahat. At sana naman yung iba
respetuhin naman natin ang tagumpay na meron si CJ at saka syempre mahalin natin, ibigay din natin yung suporta na ibinigay natin dito kay CJ, kay Emma Tiglao. So yun, para naman sa Emma Tiglao naman, masuportahan natin sa kanyang bonggang journey. So yun, ganun lang yun. Huwag tayong kasi parehas silang Filipina beauty queen, parehas natin silang mahal, at higit sa lahat, parehas natin silang pride ng Pilipinas. So yun, so si CJ the first golden girl, and then si Emma the first golden girl na nakapagbigay ng back to back at na continuous yung hindi nasimulan ni CJ, di ba? Kumbaga parang kinontinuous niya yung natapos ni CJ. Ayun pala yun. So yun, so di ba, so para happy and support yung mga queens natin. Alam ko yung iba dyan maka CJ, alam ko yung iba maka Emma. It's the same, guys. It's equal na nakapagbigay ng pride sa Pilipinas. So yun, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.